Actually, yung ating pong pag-uusapan ay nasa tatlong account ng gospel. Ano po? Nasa Marcos, Kapitulo 4, 35 hanggang 41. Aklat ng Mateo, Kapitulo 8, talatang 23 hanggang 27. Lucas 8:22 to 25. Ang tawag po dyan kapag nasa tatlong account, synoptic gospel. Yan po yung tawag po dyan. So dito po tayo sa isang account. Mateo chapter 8 verse 23 to 27. Ito po ang atin pong mababasa. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog, biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, "Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, "Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya." Tayo pong lahat ay sandalin po at manalangin. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat, Panginoon, dahil isa po kami sa nabiyayaan mo na nagtamo ng kaligtasan, Panginoon Diyos. At isa kami, Panginoon, sa nakakaranas ng mga himala. Kapangyarihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming pamilya. Salamat po, O Diyos, dahil Ikaw po ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kung Ikaw ay nagpagaling noon, kung Ikaw po ay gumawa ng himala noon, naniniwala po kami, Ikaw po ay patuloy na magpapagaling at gagawa ng mga himalang bagay sa amin po mga buhay. Habang binubulay-bulay po namin ang iyong mga salita, samahan mo po kami lahat. Lalo na ang iyong mga lingkod, Panginoon. Buksan mo po ang puso ng iyong mga anak. At Ikaw, O Diyos, ang siyang gumalaw at kumilos sa amin pong kalagitnaan. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsambat, kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi na Amen at Amen. Sige po, ibigay po natin yung pinakamataas na palakpak para kay Lord. Amen. Sige na po kayo mga po. Ang title ng pag-usapan natin, The Storm Master. The Master of the Storm. Yan po yung ating pong pag-usapan. Walang iba pong master, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Maging ang bagyo, sumusunod sa Kanya. Amen? Naglilingkod sa Kanya. Kaya isang account po, mas lalo pong mas mainam siguro kung ang ating pong sipatin ay yung nasa aklat ng Marcos, Kapitulo 4, talatang 35 hanggang 41. Yan po yung atin pong sisipatin. Ano po? Na sabi nga po sa English version, "On that day, when evening came, He said to them, 'Let us go to the other side.' Leaving the crowd, they took Him along with them in the boat, just as He was. And other boats were with them, or with Him. And there arose a fierce gale of wind, and the waves
were breaking over the boat so much that the boat was already filling up. Jesus himself was in the stern asleep on the cushion, and they woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And he got up and rebuked the wind and said to the sea, "Shh, still." And the wind died down and it became perfectly calm. And he said to them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" Then they became very much afraid and said to one another, "Who then is this that even the wind and the sea obey him?" Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanyang mga salita na ito. The storm master. Yung pong salitang storm o bagyo, ito po ay meron pong iba't ibang kahulugan. Pwede po itong kumonek sa tinatawag na weather, yung panahon ng mga bagyo. Ito po. Yung literal na bagyo, signal number 1, number 2, number 3, hanggang number 5 na yata. Ito po. At po pwede rin po itong tumukoy sa tinatawag na tumultuous situation. Yung pong sitwasyon na ikaw ay para bagang kabi-kabila ang bagyo ng buhay. Yung senaryo na para bagang ikaw ay niyuyog-yog ng iba't ibang mga mabibigat na mga pagsubok sa buhay. So, pwede rin po yung tinatawag na sudden intense of outbursts. Yun po. Lalo na ngayon, mainit ang panahon. Hindi po ba? So, pag ikaw ay lumabas diyan, nag-drive ka, nagmaneho ka, everything, may manggagalit sa iyo. May mang-aasar sa iyo. So, yung salitang outburst, yung ikaw ay napupundi, kumbaga. Di ba? Dahil napundi ka, galit ka, naasar ka, pinatulan mo yung po kabilang yung isang halimbawa ay ibang tao, no, na nangaano sa iyo na dinadala ka sa tinatawag na pagkagalit. By the way, parang nagilid nga ako ng ganyan. Ginib ako na sabi niya, in-overtake ko daw siya. Tapos, di ginawa niya, gintik niya ako ng ginit-ginit. Napunta na ako sa gilid. Hanggang huminto na kami pareho. So, yun po yung aking panaginip. Pero hindi ka naman, sa panaginip, hindi ka naman sasinapak. Pinatulan. No? Tapos, hindi ko na alam yung kasunod eh. Naalala ko lang, panaginip pala ako ng ganun. So, yun po yung po pwede pong ang dami pong mga bumibigay at napapahama. Tama ba? Sa panahon ng ikaw ay napundi, diba? Sa panahon na ikaw ay nainis o nagalit, diba? Tunayan ay yung puso natin, nakadikit lang yan eh. Tama? Kapag ka nagagalit ka, puso mo, batayan mo, puso mo. Kasi pag bumigay ka, ayun na po yung kasunod. So, kung pwede po yung tinatawag na sudden situation o yung biglaan. Hindi ko ba? Nagbukas ka ng kalan, biglang sumako, sunog ang pa. Hindi ko ba? Yan po yung mga bagyo. So, alam niyo po, nung kami po yung nagbiyahe, nung pauwi, kinakabahan kami, kinakabahan ako. Kasi, parang yung parang may lubak-lubak. Tapos magla-landing na kami, hindi pa nag-landing. Yung pala, pag nag-landing kami, may makakasalubong o merong o whatever. Akit ulit. So,
Nakakatakot eh, no? Pag nasa taas ka. Yun po yung mga ano. And actually, bago kami magpunta ng Boracay, meron pong hula na April 22, magkakaroon po ng matinding lindol. Balitaan niyo, April 22, meron daw matinding lindol. Kaya parang gusto namin kumatras. Isang linggo kasi kami roon eh. So, but by the grace of the living God, pinahiya na naman, no, ng Panginoon yung mga maghuhula na ito. O nagpipredict nito. O, why? Because hindi sila ang may hawak ng ikot ng mundo. The Lord our God is in control. Hindi hawak ang ating pong kapalaran. Kaya ito po ang ating pong pag-usapan. Pag-usapan natin si the Storm Master. And who is the Storm Master? None other than the Lord Jesus Christ itself. Amen. Tema, lessons about the storms of life o in life. Ano-ano ang mga aral? Patungkol po sa bagyo ng buhay. There are a lots of lessons in the storms of life. Dami pala lesson niya, ano? So, unang-una, verse 35, sabi po diyan, on that day, when evening came, he said to them, let us go over to the other side. Pangungusap galing kay Lord. Ang kausap, mananampalataya. Amen? Yung kanya mga alipores, mga tagasunod, na nangako siya, nasabi sa Tagalog version, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Let us go over to the other side. Ang ibig sabihin niyaan, sa ibang salin, let us cross over to the other side of the lake. Amen. So, sabi nga, from western shore of Galilee to eastern shore. Western to eastern. Yan po yung magiging travel nila. In other words, it was an assurance to pass over to the other side. Amen. Sinabi ni Lord, let us go to the other side. Let us cross over to the other side, from this place, going to another place. Amen. Sinabi niya na mangyayari yun, tiyak na magaganap yun. Amen. Ano man ang hassle, ano man ang mga hadlang, amen, ano man mga bagyo ang darating. Lagi sa buhay po natin, yung travel natin from this place, from here, habang nabubuhay po tayong lahat, tumatakbo tayo sa pananampalataya. Pero I believe, no, naniniwala po ako sa mga pangako ng Panginoon. Pero po kayo, na sabi niya, I will not leave you nor forsake you. Amen. Amen? Sinabi niya sa kanyang mga alagad, let us cross over. No? Hindi niya sinabi, let us cross over. Pero bago mag-cross over, may bagyo. Lang gano'n, di ba? Kasi sabi niya, pangako niya, sinabi niya, let us cross over. Going to the other side. That is an assurance. Amen? Pangako ng Panginoon, sinabi ng Lord yun. Kaya tiyak po, na kapag sinabi ng Panginoon, mapangyayari. Amen. Magaganap. Sinasabi, no? It was an assurance to pass over to the other side. In spite of unpleasant things happen into our life. Amen. In spite
Yun po yung mga isang katotohanan. So, sabi nga, the ship that Christ made His pulpit is taken under His special protection. And though in danger, cannot sink. Amen. Ano yung background nito? Yung bangka na sinakyan nila, na sinabi niya, gamitin natin ito, let us cross over to the other side. Ginamit niya na po yun para magpahayag ng salita ng Diyos. Ginawa niya ng pulpito. Amen? Nag-share na siya ng Word of God on that boat, on that particular boat. Amen? Kaya, tiyak po ang pag-iingat ng Panginoon sa bawat bagay na ginagamit niya. Pag-iingat ng Panginoon sa mga tao na nagpapagamit sa ating mapagmahal na Panginoon. Amen. Para natin mismo pa ang ating Panginoon Diyos. Meron po tinatawag na special protection. Amen? Lumindol man, bumagyo man, ano man pong mga problema na atin pong kakaharapin, magtiwala ka lang. Nandiyan ang yakap ng ating mapagmahal na Panginoon. Ang ayuda, ang guidance, ang patnubay ng ating Panginoon Diyos. Lalo tigit sa panahon ng mga mabibigat na mga pagsubok. Hindi ka papabayaan nito. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Sino yung mga hindi papabayaan ni Lord? Yung mga babae at lalaki na naglalagak, maglalagak ng tiwala sa ating mapagmahal ng Panginoon. The assurance o crossover. The assurance na pangako ng Bible na tayo po'y mapunta ng langit. Sino po rito na mayroong assurance? Amen. Amen. Diba? Hindi po pwede wala kang assurance. Ang mga totoong Kristiyano, mayroong kasiguruhan. Sa pagkakinuha nito, sa langit pupunta, hindi sa impyerno. Amen po ba? Amen. O pumalakpak po sa Panginoon yung mga sigurado. Pumalakpak sa Panginoon yung hindi sigurado. Kasi nakikinig kayo, bigla kayo pumalakpak. So, what is used for Christ, He will take care of it. So, yan po yung kanyang sinabi. Let us pass over to the other side. For He has work to accomplish, to go over there. Diba? Tama yung go over there. Kasamahan ka nito. Amen? Sino po dito yung parang binabagyo ang buhay? Nakakaroon sa signal number 5. 4. Yan po dito. Diba? Kasi po, sabi ko sa inyo, maraming mukha ang bagyo. No? Isa po mukha ng bagyo, yung wala laman ng bulsa mo. Tama ba? Walang pera. Yung iba naman, may problema sa relationship. Family relationship. Yung iba naman, personal relationship. Diba? Yung iba, yung sarili nila, hindi nila alam kung saan patuto mo. Brad, saan ko na? Oo, saan na? Pastor, nahanap ko pa yung sarili ko. Nawawala yung sarili ko. So, ang dami pong mga mukha. Pangalawa, stated in verse 37, sabi po ng 37, yan. And there arose a fierce gale of wind, and the waves were breaking over the boat, so much that the boat was already filling up. Sabi doon and there arose. Sa ibang salin, suddenly. Diba? Yung bagyo,
Yung problema, di ba? Isang ganda-ganda ng look. Ganda-ganda ng, ng takbo ng buhay mo. Tapos, suddenly, meron tatawag sa iyo. Ganito, ganito, ganito. Problema. Bigo ba? Bigla-bigla. Yun po yung bagyo. Amen? Minsan kayo, kahit ang pag-asa, nagsasabi, mag-ingat kayo, mag-prepare kayo. Matindi bagyo bukas. Pinabukasan na lakas ng araw. Diba? Yun naman, walang prediction, walang sinabi. Nagulat sila, walang tigil ang ulan. Oh, hindi na pipredict. Diba? Tsamba-tsamba rin. Pero, kita niyo yung buhay natin. No? Huwag kayong maging kampante. Amen? Huwag kayong maging kampante. Huwag po tayo maging kampante. Kasi, anything can happen. Ano yun? Nagmotor ka na, sumakay ka ng motor, sumemplang pa, mamaulo mo. Suddenly, basag ang bungo, patay na. Di ba? Tayo dapat maging kampante. Kasi dito po, yung 37 na ito, sino binagyo? Sino binagyo? Alagad. Di ba? Anong implikasyon? Meaning to say, kahit Kristiyano ka, hindi ka exempted. Amen. Amen. We are not exempted. Amen. Kaya lang po tayo mga Kristiyano pag humarap sa bagyo. Kasi po, tayo merong masasandalan at merong matatawagan. Diba? Merong call a friend. Amen? At ang ating pong kaibigan, walang iba, kundi ang ating Panginoon Diyos. And there arose a fierce gale of wind. Fierce gale of wind. Diba? Sana kung amihan lang no? Yung hangin, ano? Eh hindi, fierce gale of wind. Ano yun? Mabigat, matinding bagyo, malakas ang ihip ng hangin. Diba? To the point, pati ang alon, lumakas. Amen? Pag malakas ang hangin, malakas ang alon. No? At dahil dyan, the waves were breaking over the boat so much. Amen? The waves were breaking over the boat so much. Yung bang nilukuban na parang undoy, di ba? Talagang pumapaw na. Napuno na. So, the boat was already filling up. Amen. So, sabi ko, iba-iba mukha ng bagyo. Kaya, ang advice ko sa inyo, no? Pagka kayo nakaharap sa mga intense na senaryo, huwag kang bibigay. Tama ba? Huwag kang, kung pagka sa ano, huwag kang mapupuno. Diba may mga nanay, mga magulang, puno-puno na sa inyo! Tama ba? Ilang beses na ba na kayo napuno? Nakakapuno ba yung mga anak? Lalo na yung mga anak na pasaway, ang lakas makapuno niyan. Tama ba? Hindi na yung mga anak na pasaway. Wala naman dito, di ba? Tatas na pa si Junjun. No? Ilang beses mo na pinuno ang nanay mo. Minsan pinaghahanap ko,
Hinong-hinong talilong na yun. Mga naghahanap sa'yo, di ba? Oo. Huwag na pupunuin. Yun, huwag na pupunuin ha. Huwag na. Bait. Tingin mo ba? So, yung mga anak na pasaway, pinangangaralan ng mga magulang. Tingin mo ba? Ayaw makinig, tigas pa rin ang ulo. Oh. Di ba nakakapuno? At mas lalo matindi kapag kayong magulang ang nagpasaway. Di ba? May mga magulang pa na nagpasaway at napuno ang mga anak. Di ba? So kasi dami mukha ng bagyo eh. Minsan yung asawa mo. So, the boat was already filling up. Already filling up. Siguro bago kayo pumunta rito dito sa inyo, puno na. Parang gusto nang mag-outburst. Ngayon, maririnig nyo yung sermon, yung aral na ito, no? Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag kang bibigay. Amen? So, kailangan mo talagang magtimpi. Kailangan mo talagang... Kasi kapag nanalangin ka, subukan ninyo, galit na galit ka, asal na asal ka. Gusto mo na manuntok, gusto mo na everything, mag-pray ka lang. Subukan nyo, mag-pray ka, manalangin ka, humingi ka ng patnubay kay Lord. Yung init ng nararamdaman mo, biglang kakalma, magda-die down. Amen? Amen? Amen. Pero pag hindi ka tumawag kay Lord, nakakasal yata itong kapitbahay ko. Pagbigyan ko kaya. Di ba? Mayroon akong background ng martial arts. Ganun ba ka? So, marami mga senaryo sa buhay natin na nakakapuno. Tama ba? As they were sailing along, a fierce gale of wind descended on the lake and they began to swamp. They began to swamp. Lulubog. Diba? So, yun po yung naging scenario. The waves were breaking over the boat so much, and the boat was already filling up. So, the question is, why did the storm arise? Okay na, bakit? No? Bakit tayo nakakaranas ng mga bagyo ng buhay? Meron po ang dalawang aspeto. The storm arise not only as consequences of our sin. Amen. Ang bagyo, dumarating sometimes because of the consequences of our sin. Amen. Kaya maraming lumapit kay Lord na na-open ang kanilang mindset. Nagsuko ng buhay kay Lord. Pero, nagkasakit. Are you with me? Nagkasakit. Bakit nagkasakit? Kasi nga, kinargahan niya ng kinargahan ang kanyang katawan ng mga negatibong mga materials o vices, for example. Sigarilyo, for example. Alak. So, bago makakilala kay Lord, sunog na ang baga. Ayun eh. Nakontamina na yung kanyang ang mabuti balita naman doon, nakilala ka kay Lord. Amen? So, kung pwede ka rin pagalingin ni Lord at that situation, manampalataya lang. Amen? Pero yung iba, bumibigay talaga. Tama ba? Yung iba talaga nagiging cause ng kanilang reporting kay Lord. Are you with me? So, ano ba na naging senaryo
Ang pinaka-bottom line ng mga kapatid, dumating ang punto sa buhay mo na kilala mo ang tagapagligtas. Amen? At dahil nakilala mo ang tagapagligtas, kilala mo siya, may assurance ka ng buhay na walang hanggan. Amen? The storm arise not only as consequences of our sin, pero isa yan, no? Tandaan po natin. Pangalawa, but sometimes because of our obedience to God. Amen. May mga pagkakataon na gano'n. Diba? Sabi niya, let us go to the other side. Let us cross over. Ano ginawa nila? Nagreklamo ba? Sumunod sila. Sumakay sila ng bangka. Amen. Because of their obedience. Amen. Pagsunod sa Panginoon. Dumating ang bagyo sa gitna ng pagsunod. Pero, yun pala. Kaya nangyari yun para lalong magpakilala ang Panginoon sa mga alagad. Amen. Habang tayo po ay nakakaranas ng mga bagyo sa buhay, and then nag-rely tayo kay Lord, nakita natin kung paano tayo ipinagtanggol ng ating Panginoon. Amen. Kung paano tayo ipinaglaban ng ating Panginoon Diyos. Kung paano siya gumawa ng mga himala sa ating pong mga buhay. Amen? Amen. Oh. Dahil sa pagsunod, sa paghayo, pag-uwi namin, inabangan kami sa health watch. Inundaya kami ng saksak. Nasaksak ako sa likod. Muntik na tamaan ang baga. Pero, gabuhok na lang. Baga na. At alam niyo po ba, yun ay naging patotoo sa akin pong buhay na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay Diyos na nagpapagaling ng anumang uri ng karamdaman o sakit o sakuna o anuman yan. Amen po ba? Amen. So, nangyari yata yung Biyernes. Saturday morning, nakauwi na ako. Sabi ng iba, nung nangyari, patay na si Pastor Lito. Lito pa yung pangalan ko naman. Pero nakita ko sa bagyo ng buhay niya. Amen. Na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay hindi kailanman nagpapaya sa akin. Amen. Lahat. Dami ng bagyo. Dami ng bagyo, di ba? Sila number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Naranasan na natin yan eh. Meron pang undoy, diba? Meron pang tsunami, meron pang tsunano, saka tsunini. Hello? Pero sa kabila ng mga bagyo na yan, sinumahan tayo ng ating Panginoon. At nakita natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Po. Tingnan niyo po sa panahon ng bagyo, minsan meron kang mabigat na problema, pray ka ng pray, pray ka ng pray, pero walang tugon. Tama ba? Ang kanta ni Gary B, natutulog ba ang Diyos? Dito. Diba? Dapat tulungan din tayo na natutulog ba ang Diyos? Pero sabi ng verse 38, Jesus Himself was in the stern, asleep on the cushion, and they woke Him up and said to Him, Teacher, do you not care that we are perishing? Diba? Tulog si Christ. May bagyo. Tulog ang Panginoon. Diba niyo? Amen. Yung mga alagad na kasama niya, nagugulumihanan na. Maaaring lahat ng effort, ginagawa na nila. Lahat ng paraan para makasurvive. No?
dito, utang doon. Para mag-survive. Para magtapal. Oh, pwede gano'n, di ba? May sakit ka. Lahat ng effort gagawin mo. Pa-check up dito, pa-check up doon. Pati kayo ng Kepwin, nagpa-check up na rin. Punta na ng bundok, banahaw. Wala. Pero, lalong lumalala ang sitwasyon. Tama ba? Nahihirapan ka, lahat ng paraan, ginagawa mo. Diskarte dito, diskarte doon, pero WW.com pa rin. Tapos magpipray ka, Lord, andiyan ka ba? Di ba? Magulo buhay mo, magulo pamilya mo. Ang asawa mo, lasinggero. Diba? Babaero. At nanakero, nasa kanya na. Lahat na parang ginawa mo. Ang payo ko sa inyo, magpakulo kayo ng tubig. Pag kayo kasi nalasing. Diba? Huwag niya ibubuhos sa kanya. Nakala niyo ibubuhos sa kanya. Timplahan mo ng mainit na kape. Saka mo dampian ng bimpo. Diba? Kasi yung paraan mo dati, ninanagir mo eh. Tama ba? Nakaway mo eh. Oh, mura dito, mura doon. Eh, hindi pala yung paraan. Oh. Paramdam mo yung pagmamahal. Are you with me? So, yun po. Lahat ng effort na ginawa nila eh. Hindi pa sila kumuha ng timpa, inayos yung layag, everything. Diba? Okay, namay nila yung tubig. Lalong umaapaw eh. Yung paraan ng tao kung minsan hindi yung paraan ng Diyos. Tama ba? Alamin mo paraan ng Diyos. Sumandal ka sa paraan ng Panginoon. Gawin mo ang paraan ng Panginoon. Makakalaya ka. Lalaya sa bagyo. Hindi yung paraan mo. Paraan ni Lord. Amen. Tigilan natin yung mga paraan natin na kung minsan hindi man applicable. Amen? So, ano ginawa nila? Tumawag sila kay Lord. Amen? So, in other words, when we are in storms, we think Christ is unconcerned in our trouble. Amen? Madalas ba ganon? Gino mo, halimbawa, 10 taon ng problema mo, hindi na maayos. 20 years. Walang tugon. Nakikita mo ba ako? Nakikita mo ba ang sitwasyon ko? Panginoon? Naglilingkod naman ako sa iyo. Masigasig naman po ako naglilingkod sa iyo. Tapos tignan mo yung senaryo ng pamilya mo. Negative. Isip mo lang yun, kapatid. Amen? Isip lang po natin yun na si Jesus na ating Panginoon ay hindi concerned sa atin. But in reality, Christ is too much concerned in every aspects of our life. Palapakan natin ang Panginoon. He is too much concerned. Anumang bagyo ang pinapaharap mo. Amen po ba? Hindi po pwede na hindi siya, kumbaga sa talagang gusto niya iparamdam, gusto niya ipakita sa iyo. Personal po. Ramdam na ramdam ko at experience na experience ko ang Diyos na aking pinaglingkuran. Amen? So ito po yung pangatlo, the sovereign power of the Master against the storm. Sabi po ng 39,
At tapos silang tumawag. Di ba sabi po ng Bible, Jeremiah 33:3, hindi nakakabisado mo. Tumawag ka sa akin, tutugunin kita. At ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo na uuunawaan. Ano ba? Hindi nakalagay yan. 1 Peter 5:7. Cast all your cares upon Him, for He shall sustain you. Matthew 11:28. Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga nangapapagal at mga nangabibigat ang lupa, at bibigyan ko kayo ng kapahinga. Amen? Verse 38 to 39. Sumunod hanggang 41 na yan. Sabi po diyan, Jesus Himself was in the stern, asleep on the cushion, and they woke Him and said to Him, Teacher, do you not care that we are perishing? Question nila. Guro, wala po ba kayong concern sa amin? Guro, wala po ba kayong malasakit sa amin? Amen. Yun ang kanilang implikasyon ng kanilang tanong. Dahil sa sinabi nila na yun, and He got up and rebuked the wind and said to the sea, Shh! Be still! And the wind died down and it became perfectly calm. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. The wind died down. Amen. Yung fierce gale of wind na ito, isang utos lang ni Lord. Sumusunod. Amen. Sino po rito yung gusto magkaroon ng peace of mind? Diba? Yung perfectly calm. Yung buhay na payapa. Amen po ba? Buhay na hindi nakasuong sa kaguluhan. Buhay na may katahimikan. Yun ang gusto ni Lord na iparada sa ating mga anak niya. Amen. Kayang-kaya niyang pahintuin, patigilin, anumang bagyo, anumang bagyo na meron kang kinakaharap. Nothing is impossible to the Lord our God is. To those who believe. Amen? Okay. So, verse 39, and he got up and rebuked the wind and said to the sea, tigil. The wind died down and it became perfectly calm. In other words, Christ rebuked the wind and the wind died down. Amen? Tawag lang kay Lord. Kaya-kaya niyang pahintuin niya. Sumunod ko na rebukean, Christ rebuked His disciples. Are you with me? Sumunod na rebuke, yung disipulo ang nire-rebuke. Amen. Ang nakakalungkot kung minsan, nire-review ka na ni Lord, ayaw pa mag-die down. Hello? Lalo pang umapaw. Di ba may mga ganun eh? May rebuke na narinig na, pumapasok na yung word of God sa isip mo. Eh lalo ka pa umaapaw, lalo ka pa nagdaalit, lalo ka pa hindi nag-die down. May mga ganun ba? Hindi naman po meron maraming ganyan. Amen? Sa panahon na ikaw ay binabagyo,
sa halip na mag-die down ka, narinig mo na yung salita ng Diyos, sumisigi ka pa rin. Tama ba? Hindi ko gano'n. Pagka nag-convict na ang Word of God sa iyo, ang kasunod doon, die down. No? Or else, baka maging dead on arrival. Tama ba? So, ang tanong niya, why are you afraid? Bakit kayo natatakot? Why are you afraid? So, siyempre kapag nasa senaryo kanyan, makatakot talaga. Amen po ba? Yung aking yung estudyante, nag-chat sa akin kahapon. Bishop, please pray for me. Nagpapadialysis ako. Pagka nagpapadialysis po ba, matindi yun? Matindi na kaso yun. Di ba? Hinihingi ng prayer. Siyempre, hindi maalis yung takot, ano? Yung afraid. That's the reality. Minsan magugulat ka na, nagpa-check up ka. Meron pa palang cancer. Tama ba? Hindi mo inaasahan yun. Ano mararamdaman mo? Di ba afraid? Pero sabi ni Lord sa mga disciples niya, during the time of great storm, why are you afraid? Amen. So, sabi nga po, faith is the substance of things hoped for. Fear is the substance of things afraid for. Ang faith, ano siya? Yan po ang kailangan upang magkaroon ng pag-asa. Ang takot, ito naman po ang substance o dahilan para matakot ka. Amen? Fear. Kaya dapat ang mga ibabaw, faith, pananampalataya. Amen? Yung pananampalataya na ito na ilalagak mo ang sarili mo sa Kanya. I-relay mo ang sarili mo sa Kanya, mawawala ang takot. Amen? Pag nirelay mo yung sarili mo sa Kanya, nakasandal ka na sa Kanya, maiibsan ang takot. Mawawala ang takot. Mapapalitan ng pananampalataya. Amen? Kung may sakit ka man, pagkatiwala ka sa Kanya. Kasi pinaka-bottom line natin lahat, mapupunta tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Or else, pwede ka naman pagalingin ngayon. Wala pong ano. Pwede kang pagalingin ngayon ni Lord. Kaya ni Lord. Pero sometimes, hindi talaga gumagaling at bumibigay. Pero ang bottom line noon, makakapiling mo na yung Panginoon. Si Paul na gusto na mamatay. Hello? For me, to live is for Christ. And to die is gain. Hello? Eh, marami mga Kristiyano takot pumatay. Hello? Hindi, dapat mo wala yung takot na yun sa kamatayan. Kasi yan ang huling kalaban eh. Amen? Yan ang huling digmaan eh. After that, doon tayo sa presence ni Lord. Kita-kita tayo sa langit. Diba? So, yan po. Ang tanong nila, verse 41, then they became very much afraid. Oh, hindi lang afraid eh. Very much afraid. And said to one another, who then is this? That even the wind and the sea obey him. Amen? Oh. Kaya, take note ha. Kaya, tao ng tuwa. Anak ni Maria ko. Pero bakit ganun? Bakit ang dagat sumusunod? No? Ang hangin sumusunod. Ang kalikasan sumusunod.
Always remember that Jesus Christ is the creator of the universe. And He is the sustainer of the universe. Amen? When Christ is the sustainer of the universe, Christ is in control. Huwag kayong matakot sa mga lindol. Huwag kayong matakot sa mga bagyo. Huwag kayong matakot sa sakit at karamdaman. Huwag kayong matakot sa mga problema. Don't be afraid. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He is concerned. And He is too much concerned in every aspect of our life. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. So, may apat na tanong dito. Tanong ng mga disciple, tanong ng Panginoon. The four great questions in this context. Una, Teacher, do you not care that we are perishing? Guro, wala po ba kayong concern sa amin? Lulubog na kami. But in reality, inuulit-ulit ko, anumang bagyo, meron kang kinakaharap. Christ is too much concerned. God loves you so much. Si Christ naman nagtanong, bakit naman natakot? Concern na nga siya. Kaya kung meron po kayo mga kinakaharap ngayon, tanong naman, balik tanong ni Lord, bakit ka natatakot? In other words, huwag kang matakot. Manampalataya ka. Amen? Kaya sumunod sa kanya, do you still have no faith? Amen. Hanggang ngayon ba? Ilan taon na kay Lord? Ilan taon na tayo sa Panginoon? Hanggang ngayon ba? Kulang pa rin ang pananampalataya. Hanggang ngayon ba? Wala ka pa rin pananampalataya? Yung mo yung katabi ko, baka wala ka. Lalo na yung tulog niya sa likod. Hanggang ngayon ba? Wala ka pa rin nampalataya? Yan ang tanong ni Lord eh. Kaya, sige, magpapakita ako sa iyo. Maliit pa. Amen? So, tayo po tayo lahat. Bilang mga mananampalataya, daming beses na po nagpakita ang Panginoon ng mga kanyang himalang mga bagay. Iningatan tayo sa sakuna, pinagaling tayo sa mga karamdaman. Dati ko hirap na hirap ang buhay natin. Pero pinaginghawa tayo ng ating Panginoon. Dati meron tayong naranasan problema sa loob ng relasyon, sa asawa. Dati meron tayong mga anak na pasaway, na humaling sa drugs, or everything. Pero yan po ay mga bagyo ng buhay natin na pwede natin kaharapin. Pero ayon sa ating pong mensahe, pinag-usapan po natin, meron tayong storm master. Amen? And our storm master is none other than Jesus Christ itself. Isang tawag lang po sa Kanya ng may pananampalataya. Pagtitiwala, kayang-kayang baguhin ng Diyos ang buhay natin. Amen? Kayang-kayang ayusin ng Diyos ang bawat aspeto sa ating pong mga buhay na hindi ayos. Amen? So, ako'y naniniwala na lahat po tayo may kanya-kanya mga bagyo hinaharap. Amen? Ang good news, ang mabuting balita, nandiyan si Jesus. Nandiyan ang Panginoon. Na muli, sabi niya, magsilapit kayo sa akin kayong lahat ng mga nangapapagal at mga nangabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng papahingahan. Tumawag ka sa akin, tutugunin kita
at ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo nangakuunawaan. Habang nakatayo ka ngayon diyan, ano ang problema kinakaharap mo? Ang Diyos may solusyon. Gusto mo mag-aral, gusto mo makatapos ng pag-aaral, walang pagkukunan, God is the provider. He can use anybody. May sakit ka, may karamdaman. The Lord our God is the great healer. Nothing is impossible with Him. Magtiwala lang sa Kanya. Dahil siya mismo ay sa Kanyang mga salita, dahil sa Kanyang mga latay, nakagsigaling tayo. Problema sa pinansyal, God can provide. Relationship within our family, or everything. Yung iba natatakot para sa bukas, kinabukasan. Always remember that God is in control. Church, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He is the creator of the universe. And He is the sustainer of the universe. He is the sustainer of our life. No? Siya yung nagsusustain ng buhay natin at lakas natin. Ang kailangan lamang po, lubusang pagtitiwala, pagsuko ng ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Awit po tayo kay Lord. Hallelujah. Pwede ko itaas natin ang mga kamay sa presensya ng Panginoon. At habang nakataas ang ating mga kamay, we can worship God. I-claim natin ang kanya po mga sinasabi sa awit ko na ito. Alisin mo po ang mga pagdududa. Alisin mo po ang takot. Yung pananampalataya na tinatanggap namin, Panginoon, that you are the sovereign God, that you are in control. Ano man ang sitwasyon namin sa buhay namin, Panginoon. Maglalaga kami ng tiwala sa iyo. Pananampalataya. Na ikaw, Panginoon, na may hawak ng buhay namin, ng lakas namin. Magtiwala lamang kami, Panginoon, sa iyo. Lahat ay mapapanuto.
itaas po yung ating po mga kamay. Wala po ng music, ano po. Ikaw at ang Diyos ang mag-usap. Buksan mo po sa Panginoon ang laman ng iyong puso, ang mga suliranin na iyong kinakaharap na gusto mong maayos. Open your heart in the very presence of God. Dahil ang Diyos po ay meron po magagawa sa buhay po natin. Ano mang problema yan? Financial man yan, relational man yan, physical man yan, spiritual man yan, everything. The Lord our God is here in our midst. Siya po ay sinlapit ng isang taus-pusong pananalangin at pagtitiwala. Walang bagay po na imposible kay Lord. Ano man ang hinihiling mo, kung kalooban ni Lord diyan, mangyayari. Problema sa anak, problema sa pamilya, problema sa asawa, everything. Open your heart. Nakikinig ang Panginoon sa atin. Iiyak mo sa Panginoon ang anumang mga kabigatan sa puso mo. Nakikinig siya at handang tumugon at may kakayanan tumugon sa mga babae at lalaki na lumusan at titiwala sa Panginoon. Walang bagay na imposible kay Lord. Mahal na mahal ka ng Panginoon. He is too much concerned sa iyo. Gusto niya ayusin ang dapat na maayos. Ipaayos mo na. Gagalaw at kikilos ang Diyos sa buhay mo. Ano man yan? Unlimited. Katulad ng tanong niya kay Bartimeo. Sabi ni Lord kay Bartimeo, Bartimeo, anong gusto mong gawin ko sa iyo? What do you want me to do for you? There is an open question. There is also an open question sa bawat sagot sa atin. Personal, inakausap tayo ni Lord. What the Lord our God wants you to do for you. Buksan mo ang labi mo, ang puso mo, sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat sa iyong mga salita na amin pong pinagkulay-kulayan minsan pa. Na dito, Panginoon, ay naging daan upang lalo pong tumibay ang aming pong pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church, awikan natin ang Panginoon. Glory to God. Mananatili
Yes, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, sa lahat, Panginoon, ng kadakilaan mo, kabutihan mo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga katuruan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, O God, na ginamit ko po ang iyong lingkod, O Lord. Salamat po, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, na kung saan nga po, Panginoon, kung saan kami, Panginoon, ay nakakaranas, Panginoon, ng mga suliranin sa aming mga buhay. Thank you, Lord, kasi alam po namin nariyan ka lagi sa aming mga buhay, O God. Lagi kang nariyan sa amin, Panginoon, para solusyonan ang lahat ng aming mga suliranin. At patuloy din po kami, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyo. Patuloy po kami, Panginoon, na humihingi, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon. Kung kami, Panginoon, kung nakikitaan mo kami, Panginoon, ng pag-aalinlangan kung minsan, Lord God. Kaya buong puso po namin sa iyo isinusuko ang aming mga sarili. Alam po namin, Panginoong Jesucristo, Ikaw ang aming Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, na siyang kikilos sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya ng bawat isa sa amin na narito, O God. At alam po namin walang hindi ka kayang gawin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po, Panginoon, ang mga aral ngayon, Panginoon, na tinuro ng iyong lingkod, Panginoon, na magtiwala kami sa iyo ng lubusan, Panginoon, sapagkat walang hindi ka kayang gawin para sa amin, Lord God. Ang nais mo lamang po, Panginoon, yung aming mga pananampalataya, Panginoon, i-increase mo, Lord, itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya, O God. Kung nakikita mo kami, Panginoon, na nagkukulang, Ikaw ang aming Diyos na siyang magpuno sa bawat isa sa amin. At ang aming mga pananampalataya, patuloy, Panginoon, na palaguin mo. Patuloy, Panginoon, na i-increase mo ang aming mga pananampalataya. Puspusin mo kami, Panginoon, ng pananampalataya. Puspusin mo kami, Panginoon, ng pag-asa. Puspusin mo kami ng pag-ibig mo, Panginoon. Upang, Panginoon, ang bawat kahilingan, sapagkat sinabi mo, Ikaw nga ang nagsabi, Panginoon, na anuman ang aming hingin sa iyong pangalan, yaon ang iyong gagawin. At sinabi mo rin, Panginoon, tumawag kami sa iyo, at Ikaw ay magpapakita ng mga dakilang gawa na mahihirap na hindi namin nangalalaman, O God. Kaya nga, Lord, ang nais mo lang po, Panginoon, sa amin ay lubos kami magtiwala. Walang hindi ka kayang gawin, walang imposible sa iyo, Panginoong Jesucristo. Kaya, Lord, nagtitiwala po kami sa iyo na ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy mo po kami, Panginoon, samahan upang mag-increase, upang lumago. Patuloy po, Panginoon, na lalo kaming magnasa, Panginoon, na makinig, mag-aral ng banal na salita mo, at patuloy, Panginoon, na kami, Panginoon, ay magnasa, Panginoon, na laging magnasa, mauhaw, magutom sa iyong banal na salita, sapagkat sinabi mo, mapalad ang tao na nanganguuhaw at nangagugutom, bubusugin mo kami, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy ko pong inilalagaw sa iyo, Panginoon, ang bawat isa. Kaming magkakapatid, Panginoon, samahan mo kami sa aming pakikibaka, Panginoon, sa aming mga buhay, O God, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na siyang tutugon, Ikaw ang aming Diyos na nakasama namin, anuman ang aming pinagdaraanan, Ikaw ang aming Diyos na siyang susolusyon sa lahat ng aming mga suliranin. Ikaw ang aming Diyos na siyang kikilos, Panginoon, lalo-lalo na po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na hindi pa bukas, Lord God. Tinatas ko rin po sa iyo, Panginoon, Sister Arlene, Lord God. Alam mo, Panginoon, ang kanyang pinagdaraanan, Lord God. I pray, Lord God, na tulungan mo po siya. Magliwanag ka sa kanyang puso't pag-iisip, Panginoon. At ikaw ang siya pumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Gayon din po ang bawat isa na narito, Lord God. At patuloy din pinatas ko po sa iyo ang lingkod na ginagamit mo sa amin, Panginoon. Bless mo po ang kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain mo po siya, Panginoon, maging ang kanyang buong sambayanan, ang kanyang asawa, Panginoon, at ang kanyang mga anak, maging ang kanyang mga apo. Pagpalain mo po, Lord God. At tunay nga po, Panginoon, siya po ay pagpapala sa bawat isa sa amin na narito. Salamat, Lord, salamat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Niluluwalhati namin ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, meron po tayong special offering dito or special project.